Sige po, handa na bang mag-aral ng salita ng Diyos? Hintayin lang natin si Sister, ano nga siya, Erlisa ba? Anong Erlisa yung buo niyang pangalan? Ayan. Yung mga palakad-lakad ay napagod na, kaya tulog na. Sige po, itutuloy natin yung ating pag-aaral. At ito ay nag-aaral tayo, series ito, at ito ay magkaka-konektado. Amen? Kaya dapat bawat mensahe ng Lord, linggo-linggo, at saka sa mga Bible study, ay nakukuha tayo. Amen? Dahil napakahalaga na tinatamnan natin ang ating espiritu at kaluluwa ng salita ng Diyos. Amen? Pag talaga nawala ang mga bata, nakawala din ng tao. Amen? Di ba? Tatanda rin sila. Naglalakihan na nga eh. Binalikan ko yung mga dating pictures, yung mga unang taon, ang layo na ng nilaki nila. Amen? Dali lang, ayaw lumipat. Mahina na ba yung battery? Yan. Yung slide na yan, yung picture na yan, mananatili yan hanggang magpalit tayo ng tema. Amen? Enlarge our territory. Nakikita natin kung paano kumikilos ang Diyos. May nawawala, pero may bumabalik, may dumadating na mga bago. Amen? At kung sino yung mga dinadala ng Diyos, ayun ay magiging parte ng pagpapalawak, pagpapalaki ng teritoryo ng Diyos na ipinalaga dito sa iglesia. Amen? Kaya nga mapupunta na tayo sa Guam. Amen? Meron na tayo sa Guam, meron na tayo sa Canada, at meron tayo sa France. Amen? Hindi ko alam kung saan yung susunod. Diba yung deklarasyon kay Brother Gandhi na pupunta sa kung saan magsisimula na. Amen? Yan ay paghahanda ng Panginoon, may gagawin ang Lord sa buhay niya at sa kanyang pamilya. Para sa susunod na 4 na buwan, tatalakayin natin yung Team Jesus. Bawat isang letra dyan ay may ibibigay na pag-aaral ang ating Panginoon. At ang tema na yan ay kinuha natin mula sa Romans 12:4-5. Lagi ko nakakalimutan yung aking salamin. At para sa letrang T, wala sa bingo yan, Tita Sabel? May T ba sa letra? Wala, kasi B-I-N-G-O nga pala. Para sa letter T, sa letrang T, ang inaaral natin ay team culture in the church. Kultura ng kaisahan sa iglesia. Ito yung pag sinabing kaisahan ng iglesia, pare-pareho tayo ng alam tungkol sa ebanghelyo ng Panginoon. Pare-pareho tayo ng alam tungkol sa plano ng Diyos. Pare-pareho yung alam natin patungkol sa gagawin ng Diyos sa iglesyang ito at sa buhay ng bawat pamilya. Amen? At iyan dapat yung nakikita. Meron pa tayong 2 Sunday para pag-aralan yung tema na yan. Bakit kailangan natin alamin? Para pag lumabas tayo at nakipag-usap sa mga hindi mananampalataya, pare-pareho yung ating
ibinabahagi at yung nagiging mensahe. Kasi yun na yung laman ng puso mo. Yun na yung itinanim ng Diyos sa puso mo. Balikan natin yung verse patungkol dito dahil ang pag-aaralan natin ay yung part 2 nung itinuro last Sunday. Unity in diversity. Pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. May itinuro nung nakaraan na 5 na kung saan ay dapat nakikita sa bawat miyembro ng Iglesia ng Panginoon at may ituturo ulit na panibagong 5. Sabi nga titindihan pa natin yung kaalaman natin tungkol sa kaisahan natin patungkol sa Panginoong Jesus. Balikan natin ulit yung verse mula sa Galatians chapter 3, verse 28. There is neither Jew or Gentile, neither slave or free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Muli, ang tingin sa atin ng Panginoon, hindi na dati ka bang dati kong pananampalataya ba ito? Kasi sa Israel, 2 lang klase ng tao. It's a Jew or Gentile. Pag sinabing Jew, ito yung kasama sa piniling bayan. At lahat ng hindi Jew, ang tawag sa kanila ay Gentile o hindi. Pero nung dumating ang Panginoon, dahil sa Panginoong Jesus, naging isa na lahat. Hindi tinitingnan maski kasarian, katungkulan, kung ano yung estado ng buhay. Ang tinitingnan ng Panginoon ay ikaw bilang mananampalataya. Yung espiritu mo bilang mananampalataya. Sa Tagalog, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang mga Malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen? At para sa 5 pa na karagdagan patungkol dito sa unity in diversity, para sa una, the same sonship. Pareho mga anak o pareho yung pagkakatawag sa atin para maging anak ng Diyos. Amen? Hindi ka na kaaway. Ikaw ay itinuturing ng anak o kaibigan ng Diyos. Amen? Dahil nasa iyo na, dahil kay Kristo, hinugasan ka sa kasalanan ng kanyang dugo, tinanggap ka ngayon ng Panginoong Diyos Ama bilang anak na. Kaya nga tayo, yung inawin natin, tayo'y magkakapatid. Isang ating Ama, tayong lahat ay magkakapatid kay Kristo. Ano ba yung sabi nga, generally speaking, hindi ko kayang Tagalogin. Generally speaking, sa pangkalahatan ba yun? Sa pangkalahatan, ito yung masasabi natin na terminology o terminolohiya ng relasyon na present sa lahat. Amen? Dahil pag naging hindi mo siya asawa, hindi mo siya ina, hindi mo siya ama, hindi mo siya anak, pero sa Panginoong Jesus, iisa lang yung sinasabing relasyon natin. Tayo'y magkakapatid at tayo'y mga anak ng Panginoon. Amen? Kaya napakasarap isipin na ikaw ay anak. At pag anak ka ng hari ng mga hari, dapat mabuhay ka bilang anak.
Amen? Huwag kang aalis sa poder ng Diyos. Dahil pag malayo ka, sabi nga, di ba yung the prodigal son, napalayo siya dahil sa impluensya ng mundo. Pero dahil siya'y anak, at dahil may una na siyang naranasang relasyon sa Panginoon bilang Diyos, babalik at babalik siya. Ibabalik siya ng Panginoon. Hindi hahayaan ng Panginoon na tuluyan siyang mawala. Maaring pinaranas siya ng Panginoon sa kanya para turuan. May pagtuturo. Kasi kung ano man ang nararanasan natin mula sa Diyos, iyon ay nagiging karanasan mo bilang mananampalataya at iyon ay magagamit mo para sa iba. Makapagpapayo ka doon sa mga tao na mapupunta sa parehong sitwasyon. Amen? Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa pagiging anak ng Diyos? Dito sa Romans chapter 8, verse 15, the Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship. And by Him, we cry, Abba, Father. Kaya nga tayo tumatawag, Panginoong Diyos Ama. Laging Ama namin ang tinurong panalangin, Ama namin na nasa langit. Maaring yung iba ay tumatawag sa Diyos bilang Ama, pero kung hindi tunay na relasyon nila sa Panginoon, hindi sila nagkaroon ng tunay na pananampalataya sa Panginoong Jesus, hindi sila titingnan ng Diyos bilang anak. Tumawag man sila, hindi magiging pareho yung pananaw, yung pagtingin ng Diyos sa tumatawag na Abba Father doon sa tunay na mananampalataya at hindi tunay na mananampalataya. Parang maririnig yun ng Diyos. Pero syempre, kaiba yung pagtingin mo doon sa mga anak mo kaysa sa mga hindi mo anak. Amen? Kayo bilang mga may anak, mas malapit ba yung tingin mo doon sa anak ng kapitbahay mo kaysa sa tunay mong anak? Siyempre, di ba hindi? Maaaring magmalasakit ka, pero iba yung tunay na anak. Basahin natin sa Tagalog. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang iyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkukup upang gawing mga anak ng Diyos. Kaya kayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Amen? Kaya nga pwede kang maglambing sa Diyos sa panahon na meron kang mga pinagdadaanan. Pwede kang umiyak sa Diyos. Pwede kang maglambing sa Diyos. Pwede kang magsumamo sa Diyos, katulad ng paglapit mo sa human father mo, sa ama mo dito sa lupa. Kung meron kayong malapit na relasyon, ganon ka lalapit o masigit pa doon. Amen? Kaya nga doon sa sinabi sa Hebreo, come boldly to the throne of grace. Huwag mag-atubili o sabi nga, yung paglapit ng buong katapangan, ay dahil alam mo na anak ka ng Diyos, at pag anak ka, malaya kang lalapit sa Kanya. Amen? Kaya, lagi tayong lalapit sa Diyos. Lagi tayong magsumamo sa Diyos. Lagi tayong maglambing sa Diyos. So, yan yung una. Para sa pangalawa, sino dito ang
May mga passport na. Pupunta tayo sa Guam. Pupunta tayo sa Guam. Anong nakalagay sa passport nyo? Ha? Saan ka kumukuha ng passport? Sa DFA. Ano ang nakalagay sa passport mo? Dito ang nakalagay, the Kingdom of God. Amen? At pag binigyan ka ng passport, ano ang sinisimbolo nito? Ha? Pwede ka nang lumipad? Pwede ka nang sumakay sa aeroplano? O hindi. Pag sa ibang lugar ka pupunta, kukuha ka pa ng visa. Amen? Hindi, kung gusto mong magkaroon ng passport ng USA, dapat mamamayan ka nila. O kaya, nagpalit ka ng citizenship. Amen? O sino yung mga wala pang passport? Meron na kayong passport. Binigyan na tayo ni Lord ng passport. Hindi mo yan physical na nahahawakan, pero meron ka na yan. Diba? Kung dito sa Pilipinas, ang nakalagay sa passport mo, dito sa ilalim, Pilipinas. Amen. Pero pag lalabas ka ng bansa, kukuha ka pa ng visa para makapasok ka sa ibang bansa. Ito, pag alis natin dito, hindi na natin kailangan ng visa. Sasabihin lang ng Lord, apply ka na. Sasakay ka na sa aeroplano. Ito ay sumisimbolo ng citizenship. Meron na tayong pare-pareho yung ating pagiging pagkamamamayan. Mamamayan. Citizen na tayo ng langit. Amen? Mamamayan na tayo ng langit. Dito may mga dalawang citizenship na. Ilan yung dalawa citizenship? Dual na sila. Pilipino at senior citizen. Amen? May pangatlo kang hawak. Yung citizenship mo in heaven. Diba? Ang napakasarap sabihin, Lord, hindi man ako makalabas ng ibang bansa, hindi man ako makapag-apply ng passport para mag-travel, mamasyal, pero may isa kong pupuntahan na napakatindi. Amen? Walang iba, kundi yung pagpunta mo sa langit. Amen? Ganyan na, dahil anak ka, binigyan ka na ngayon ng citizenship. Ito yung spiritual citizenship. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Sa Ephesians 2:19 to 20. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also member of His household, built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Amen? May isang isinulat si Apostol Pablo na tayo ay kung sa espiritual natin ilalagay, tayo yung mga foreigner lang dito sa lupa. Dahil ang totoong citizenship natin ay nasa langit. Sabi nga foreigner or pilgrims. Ano ba yung ginagawa ng mga pilgrims? Panandalian lang, nadalaw lang. Babalik sila at babalik sa kanilang tunay na tahanan. Amen? Basahin natin sa Tagalog kasi dito hindi lang citizenship. Pinapakita dito sabi, members of His household. Kabilang ka sa pamilya ng Diyos. Sabi nga sa una, ikaw anak. Kung anak ka, kabilang ka sa pamilya ng Diyos.
Ito yung lokal nating pamilya, itong iglesia na to. At bawat lokal na iglesia ng Diyos ay sa kabuuan kasama sa universal na pamilya o universal church ng Panginoon. Amen? Sa Tagalog, sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ang mga hinirang ng Diyos, kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. At bilang magkakasama o kabilang sa pamilya ng Diyos, pagdating sa 20, tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong manlulukan ay si Kristo Jesus. Ano ba yung pundasyon na yun? Iyon yung salita ng Diyos na pinapanampalatayaan natin. Kaya nga, pinapalalim pa natin yung pag-aaral natin tungkol sa mga katotohanan na ipinasulat ng Diyos sa Biblia. Amen? Kaya mahalaga yung basic truths. Ibig sabihin, yung tungkol sa Ebanghelyo, kung meron kayong paglalalimin ng malalim, ay yung pag-aaral tungkol sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Yung plano ng Diyos para tayo'y tubusin sa pamamagitan ni Kristo. At nung natapos ni Kristo yung kanyang misyon, siya umakyat muli sa langit at lahat ng mananampalataya sa kanya ay ituturi na anak ng Diyos at miyembro ng pamilya ng Diyos. Amen? Para sa ikaw ay anak, ikaw ay citizen ng langit, ano ang pangatlo? Daming bahay, ang daming mansyon. Kung iyan ang langit, sabi nga, ito ay imagery lang. Imagery, paglalarawan. Paglalarawan. Base sa sinulat ng salita ng Diyos, ito yung ating tunay na tahanan. Kung iyan ay langit, iyan yung ating tunay na tahanan. We have the same eternal home. Parehong tahanang walang hanggan, at iyan yung langit. Amen? Ako excited lang umuwi ng langit. Sabi ko, Lord, anytime, I am ready. Pero tanungin mo ang marami, sino ang handa na dito na umuwi sa langit? Tatatlo kami. Bakit? May kapit. Sabi nga mas malamang yung kapit dito sa mundo na to. Ang sabi ng Diyos, panandalian lang tayo dito, kaya dapat handa tayo na umuwi sa langit. Hindi natin alam kung kailan. Ang Diyos ang magtatakda niyan, pero yung ating kaluluwa't spirito dapat handa araw-araw. Amen? Kung makakapanood ka ng balita, 3 kabataan pumunta lang sa 7-Eleven, paglabas na baksakan ng bato mula sa kondominium. At yung lolo na nagsusundo lang ng apo sa school. Diba? Mali ang tapak doon sa sasakyan. Nagdadrive siya. Pumasok yung sasakyan niya sa loob ng entrance ng school. Maraming nasugatan. Hindi ko lang matandaan. Kasi may mga dinala sa sa ospital. Hindi ko na na-follow up kung ano yung naging estado. Amen?
Ginusto ba yun ng lolo? Siyempre hindi. Maaaring iyon ay kaparaanan ng Panginoon, pero tayo dapat nag-iingat. Amen? Nitong mga huling araw ay ako ay nagkakaroon din ng vertigo. Sabi ko, Lord, kaya pagka mahirap mag-drive, pagka para kang nagsuswimming, umiikot ang mundo mo. Sabi ko, Lord, ayoko pong mag-drive na habang nagdadrive ako ay susupugin ako. Hindi ko alam kung bakit ako nagkaroon noon, pero malamang dahil sa diet ko. Tapos, yung laging kulang sa tulog. Madalas nababanggit ko, mapalad na matulog ako ng 5 oras. Kadalasan, 3-4 na oras lang. Hindi ko alam kung talaga bang ganon pagpastor. Pero mahaba naman yung inilalaan. Mahaba naman yung nilalaan. Halimbawa, alas 9, alas 10, matutulog ka na. Gigising ka ng mga alas 5, alas 6. May ilang oras, mahaba na yung oras na yun. Pero madalas, matutulog ako after 3 hours, magigising ako. Amen? Tapos pipilitin ko lang ulit bumalik sa tulog. So tandaan natin, sabi ko nga, Lord, hindi ko alam kung paano mo ako kukunin. Pero kung hihiling ako sa'yo, kunin mo ko ng isang araw, hindi na lang ako magigising. Amen? Na payapa kang umalis. Hindi ka umalis dahil nasa banig ka ng sakit, kahit maraming nararamdaman. Hindi ka umalis dahil sa na-aksidente ka, na-disgrasya ka. Sabi ko, Lord, kung mamarapatin mo, gusto kong umuwi sa langit na hindi na lang ako nagising. Paggising ko, nasa langit na ako. Di ba napakasarap na pag-uwi nun? Minsan nagiging biro ko yun doon sa mga nakikisabay sa akin na tulog pag nasa biyahe. Sabihin, Rems, pwede bang matulog? Ay, sige. Pero, ano lang ha, hindi ko alam. Baka mamaya pag-gising mo, nasa langit na tayo. Biro lang yun, pero posibleng mangyari. Amen? Sabi nga, sa isang kisap mata, pwede kang kunin ng Lord. At sa isang kisap mata, babalik ang Lord para sunduin yung mga nabubuhay pa. Para ka umuwi sa iyong pangwalang hanggang tahanan. Amen? Mamili na kayo kung anong ba yung kukunin nyo dyan. Kaya ang pangako ng Panginoon, mamili na kayo. Yung iba parang magkakapareho, yung iba magkakaiba. Yung may mas malalaki sa likod, depende kung ano yung binuo mo. Sabi nga, kung ano yung ginawa mo. Kasi tayo yung bubuo ng bahay natin. Kung ano yung ginagawa natin dito, na paghahanda dito, para itayo yung iyong tahanan. Ibig sabihin, yung sarili mong tahanan, ikaw, katawan mo, kaluluwa mo, espiritu. Yun ay kasama sa paghahanda. Doon sa hinahanda ng Panginoon na pangwalang hanggang tahanan natin. Kaya sinabi niya sa John 14 verses 2 to 3, kinuha ko yung sa King James Version. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself,
that where I am, there you may be also. Sabi ko, Lord, sabi mo, sabi dito, I will come again and receive you. Paano yung mga nauna na, ikaw ba, Lord, ang bumababa para sumundo? Kasi yung napapanood natin, mga anghel ang sumusundo. Sabi dito I will come again and receive you to myself. Amen? At kung nasaan ang Panginoong Jesus, iyon yung pangwalang hanggang lugar natin, pangwalang hanggang titirahan natin. Sa Tagalog, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Dito silid ang ginamit. Pwede namang silid. Pwede namang sa isang building, maraming pamilya din kayo. Hindi ko alam kung paano sa langit. Pero mas naniniwala ako na, sabi ko, kung puro silid yun, sabi ko, isang building lang ba yun, Lord? Pero ako naniniwala, maraming building. Kasi ikaw mismo, yung bibigyan ng Diyos nung pangwalang hanggang tahanan. Kasi bibigyan tayo ng glorified body. Hindi na to. Kasi yung katawan to, hindi kayang mabuhay sa langit. Bibigyan tayo ng panibagong katawan na panglangit. Amen? Hindi ko alam kung ganito pa rin ang itsura ko. Pero ang alam ko, bibigyan tayo ng katawan na panglangit. At doon na maninirahan panghabang buhay. Amen? So, ito yung maaari nating bulay-bulayin. May tahanan na ako sa langit. Pag uwi ko doon, sasalubungin ako ng Panginoon para i-welcome sa aking magiging pangwalang hanggang tahanan. Amen? Hindi ka man nagkaroon ng sarili mong bahay at lupa dito sa mundo na to. Sa langit, sigurado na mayroon kang mansyon. Amen? Mas gusto kong paniwalaan yung mansyon. Kasi hindi pipitsugin ang Lord. Ibigyan ka lang din niya yung bonggang-bongga na, di ba? At gusto kong paniwalaan na bonggang-bongga yung mansyon. Amen? May tumatawag. Mamaya na. Mamaya na. Dahil napakasarap ng ating pinag-uusapan. Amen? Ito yung kapag-asahan mo. Lagi, man yung mahirap man yung buhay mo dito, ito yung mga kapag-asahan mo na pwedeng hawakan, panghawakan, para manatiling buhay sa'yo at lumago yung pananampalataya mo doon sa plano ng Diyos at gagawin ng Diyos at mga pangako ng Panginoon. At sa pang-apat, meron tayong distinct benefits. Parehong mga benepisyo. Gaya niya, no? Meron, kung ikaw ay manggagawa ng Panginoon, meron kang benefits package. Kasi sa mga nagtatrabaho sa mga pribadong kumpanya, merong tinatawag na compensation and benefits package. Amen? Merong benepisyo, katulad sa, siyempre, ang halimbawa ko na sa GMA, pagpasok mo, ang sweldo mo, depende sa posisyon mo, o depende sa in-applyan mo, at depende sa skills mo. Pero may tinatawag na entry level. Pwede sabihin, merong limang levels na pwede mong akyatan. Amen? At sa bawat posisyon mo, halimbawa kung ikaw ay rank and file, may 5. Kung ikaw ay, ang posisyon mo ay nasa confidential, o tinatawag na mga specialist, may 5 din na pwede mong akyatan.
At nasa managerial, meron ding 5. Managerial, ang wala lang yung mga top level executive. Hindi na mababago yung posisyon nila. Amen? At bawat level na yan, naiiba yung mga benepisyo. Amen? Yung mga katulad ng ang magkakapareho kami, yung meron kaming medical benefits. Lahat meron. Pero yung benefit, yung medical package noong rank and file, sa, kung ikukumpara sa posisyon ko, medyo malayo. Amen? Mas malaki na bawat sakit mo, merong ibinibigay. Halimbawa lang, bawat sakit na meron ka, ipapagamot ka, every sickness yun ipapagamot ka na ang maximum na gagastusin ng HMO o yung medical insurance, 500,000. Amen? O yung iba dito, meron ba kayong medical 100,000 lang. Malaki na rin yung sis. Makakapagpa-opera na yan. Tapos, sabi nga, may allowance kami para sa salamin. May allowance kami para sa gamot. Bukod pa sa hospitalization. Meron kaming bigas kada buwan. Meron kaming benepisyo na pwede kang hindi pumasok o yung mga leave credits, pero bayad yung araw mo. Amen? At yung maiba doon sa posisyon ng mas mababa, pag senior manager na up ka na, meron ka ng car plan. Amen? Sabi ko nga, Lord, napaka-buti mo sa aking buhay. Ito ay hindi pagmamayabang, ang ipinagmamayabang ko ay yung kung paano ang Panginoon ay gumabay at tumulong sa akin. Amen? Sa 26 years na ako sa GMA, sa 25 years na yun, 6 na kotse na yung tinanggap ko sa Panginoon. Yung dinadrive ko ngayon, pang-6 na kotse na yun. Amen? Ganon magbigay ang Panginoon. Kung bibigyan ka niya ng trabaho, ang ibibigay niya the best. Hingin mo lang. Amen? Kailangan hingin mo at makita sa'yo na ikaw ay nagtatrabaho para sa Kanya, hindi para sa kumpanya. Kasi pag gano'n ang ginawa mo, si Lord ang bahalang magbigay ng pabor, ng promosyon para sa iyo. Amen? Iyan ay tip para sa lahat ng kawani ng mga kumpanya at tip din niya kung ikaw ay nagbi-business. Si Lord ang kasama mo sa pagbi-business mo. Ikaw ay tagapag-ingat lang. Kung si Lord ang may-ari ng business mo, panigurado, iyan ay lalago at iyan ay makakatulong sa iyo, hindi lang sa iyo, kung hindi sa ibang tao at sa iglesia. Amen? Kaya pagdating natin, ito nararanasan na natin. Dito pa lang sa lupa, nararanasan natin yung benepisyo ng pagiging anak. At iyan ay naisulat sa Psalm 103. Basahin nyo yung buong awit 103. Nakalista doon. Yung long dash na yan, ibig sabihin, may i-enumerate. Ano ba yung enumerate? Pag nakakita kayo ng long dash, ito long dash ang tawag dyan. Yung susunod na isusulat, iisa-isahin o nililista. Long dash o colon, yung dalawang tuldok. Ibig sabihin, ililista kung ano-ano yung mga benepisyo. Sabi dito, praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. At nilista doon ng Panginoon kung ano-ano yung mga benepisyo. Yung natatandaan ko, kapatawaran pag nagkakasala ka.
tulong sa panahon ng pangangailangan, kalakasan sa panahon ng kailangan, habag at awa sa panahon na lumayo ka sa Panginoon. Kukunin ka niya dahil sa habag at awa. So, ini-encourage ko ang lahat, basahin niyo yung kabuuan ng Psalm 103. Dahil sa panahon na may pinagdadaanan kayo, ibalik niyo sa Lord yung kanyang salita. Lord, sabi mo, tutulungan mo ako sa panahon ng nangangailangan. Ibalik mo sa Lord. Iyon yung praying in the scriptures. Ang pinapanalangin mo, yung salita ng Diyos, binabalik mo sa Diyos. Pinapaalala mo sa Kanya, Lord, ito yung pangako mo. Pwede po bang matupad dito sa buhay ko? Amen? Maaari natin yung ibalik sa Panginoon. Sa Tagalog, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat ng mga biyaya. Ito ay awit ni Haring David. At itong isinulat niya, lahat yan ay karanasan niya sa Panginoon. Hindi niya maisusulat yun kung hindi niya naging personal na karanasan sa Diyos. Amen? Ang daming benepisyo. Kailangan mo lang hingin. At bakit sabi, huwag kalimutan? Kasi minsan nakakalimutan natin. Sa panahon ng pangailangan, hindi tayo agad sa Diyos lumalapit. Ang gusto ng Lord, sa Kanya tayo unang lumapit. Amen? At para sa panglima, ano yan? Escalator. Gold ang escalator. Sabi kasi ng salita ng Diyos, ang daan doon ay gawa. I-describe ang langit na ang lalakaran mo ay ginto. Ang gate doon ay gawa sa perlas. At yung mga haligi ay gawa sa mamahaling bato. At doon ay sobrang liwanag. Dahil nagliliwanag ang kaluwalhatian ng Diyos. Para daw hindi tayo mahirapan, paglapit sa trono ng Diyos, kasi yung iba masakit na tuhod. May escalator na. Amen. Joke lang yun. Pero, ang sinasabi dito, makakalapit tayo sa trono ng Panginoon. Amen. Hindi siya malayo. Pakiramdam mo lang yun. Kasi baka ikaw ang nalalayo sa Panginoon. Kaya yung panglima, the same access to God. Parehong kalayaan sa paglapit sa Diyos. Sabi ko, Lord, meron kayang hotel dito o building na ang escalator nila ay tunay na ginto. Baka gold-plated lang. Amen? Bukas ang trono ng Panginoon para malaya tayong makalapit. Sabi nga, nakakatulong yung pinagpipray ka ng iba. Pero, ikaw mismo, dapat, yung tip lang to, pag humihingi kayo ng prayer request, yun mismo ay kinlay mo na sa Panginoon. Dineklara mo na at kinlay mo na sa Panginoon. At pag ipinanalangin ka ng kung sino mang pastor, ito ay confirmation na lang ng pagsagot ng ating Lord. Pareho lang tayo na malayang makakalapit sa Diyos. Hindi pastor lang ang sasagutin ng Lord sa pananalangin. Bukas na bukas ang trono ng Panginoon para makinig sa lahat. Ang totoo, hindi nga natin kailangan mag-pray dahil alam ng Lord
kung ano yung kailangan mo. Nakikita ng Lord kung ano ang sitwasyon mo. Pero, pag nanalangin ka sa Lord, sa panahon ng sitwasyon mo, ito ay pagpapakumbaba. Lord, hindi ko ito magagawa kung wala ka. Kailangan ko, Lord, ng tulong mo, ng gabay mo, ng kapangyarihan mo. Ito ay pagpapakumbaba at pag-aani na mangyayari lang yung mga inaasahan mong bagay dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Kaya pag matitipang mailangan mo, huwag mo nang hintayin si pastor na ipanalangin ka. Ikaw mismo lumapit at magpakumbaba sa Panginoon. Sabi sa salita ng Diyos sa Ephesians 2:18, "For through Him, we both have access to the Father by one Spirit." Lahat tayo parehong binigyan ng pribilehiyo na makalapit sa Panginoon dahil yan sa ating Panginoong Jesus at sa tulong ng banal na Espiritu. Sa Tagalog, dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama. Kasi yun ang turo sa ating panalangin. Ganito kayo manalangin. Ama namin, nasa langit. Ano ba kasunod? Sundin ang kalooban mo dito sa lupa. Hindi ko memorize sa Tagalog. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespass as we forgive. Kaya, iyon yung paraan. Ang Diyos Ama ang tumutugon sa ating panalangin. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu na manalangin at dahil sa Panginoong Jesus, sumasagot ang Diyos sa ating pagsusumamo at panalangin. Huwag tayong sumuko. May mga pinapanalangin tayo na hindi isang panalangin lang. May mga pinapanalangin tayo na pangmatagalan ang sagot. May mga panalangin din tayo na mabilisan lang. Pinanalangin mo ngayon, bukas nandyan na. Iba-iba yung kaparaanan ng Panginoon, pero magtiwala tayo sa Lord. Iyan ang pananampalataya. Pagtitiwala na mabuti ang plano ng Diyos, mabuti ang paraan ng Diyos, at sasagot ang Diyos sa tamang kapanahunan. Amen? Palakpakan mo na nga natin ang Lord. Balikan natin yung ating tinalakay. Hindi ko na nailagay sa title yung Tagalog, Unity in Diversity, pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Kailangan talaga may gabay. I-update ko na lang. Unity in diversity. Tayo ay nagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Una, tayong lahat ay anak ng Diyos. Binigyan tayo ng tatak ng pagkahirang, pagkapili para sabihin anak ka ng Diyos at kabilang ka sa kanyang pamilya. Pangalawa, meron tayong pare-parehong citizenship. Ikaw ay mamamayanan ng langit. May passport ka na, papuntang langit. Anytime, pwede kang umalis at magbiyahe papuntang langit. Pangatlo, the same eternal home. Meron na tayong bahay, tahanan, na pangwalang hanggan. Pag umuwi ka na, may bahay kang tutuluyan sa tahanan ng Panginoon sa langit. Pang-apat, the same benefits. Parehong mga benepisyo. At iyan lahat ay para sa kanyang mga anak. At yung huli, the same access to God.
parehong kalayaan sa paglapit sa Diyos. Amen? Amen? At bilang pagtatapos, ito yung nais kong iwanan. Kasama ba ako sa picture? Hindi ako nakagano. Minsan, pag nagpipicture kayo, gusto kong gumanon eh. Paminsan-minsan makasama sa picture. Amen? At bilang pagtatapos, ito yung nais kong iwanan at hamang sa ating lahat bilang iglesia. Sa Romans 12:16, yung first sentence, A. Live in harmony with one another. Magkaisa kayo ng saloobin. Ibig sabihin, pagsamahin natin yung tinuro nung nakalaang linggo at yung tinuro ng ngayon, yun dapat ang maging saloobin natin o yung mga katotohanan na tinatayuan natin. Amen? Amen? Salamat sa Panginoon and God bless you all. Palakpakan natin ng Lord. Tinatawagan ko po para sa tithes and offering kung sino po ang inatasan. Maaari na po umakyat. Kailangan mo ba ng backup? Baback up pa dito. Aray ko. Sakit ng kamay ko pagka na, ayan. Hindi po. Salamat. Kayo muli sa kabutihan ni Lord upang maitaas natin siya mga ingat paggabay. Hindi po sa kahit in-offering kung sino po yung pwede nang maglagay. Pasensya na po. Gumawa na po ako ng kodigo para hindi ko makakalimutan yung mga po yung pinag-pray na to. Lisa, yung ito, huwag mo matakal bago nasunod eh. Maraming salamat po muli. Ito po yung parang katanungan para sa atin. Bakit po ba tayo dapat magbigay ng kapo ng ating kita o paghahanap pera? Ito po ay isang utos ng Panginoon na ibigay ang kapo ng ating income para sa kanyang tahanan. Binigyan po niya tayo ng obligasyon para makita niya kung gaano tayo kalalim sa pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Ganyan po ba? Tapos nga po yung ano ba ang pribilehiyo ng pagbibigay ng ikapo. Ang pagbibigay po ng ikapo ay magkakaroon ka ng proteksyon galing sa Panginoon. Kasama na po ang iyong buong sambahayan. Dahil nga po sa iyong pagsunod, iingatan kayo. Bibigyan kayo ng inyong pangangailangan sa araw-araw. Gagabayan kayo sa mga ginagawa ninyo. Ilalayo kayo sa anumang sakuna, aksidente at karamdaman. Sabi nga po sa Hebreo 13:5, hindi kita iiwan, pababayaan man. Ibig sabihin po, hindi kanya pagkukulangin sa araw-araw. Bilang patutupo yung kabutihan ni Lord, yung wala po pinakalites. Kasi nga po, nag-iisa ko sa bahay. Ay nga po, si Pipoy na umalis. Sumakay ng barko, sinabihan ko si Pastor Pet.
Samahan yung mag-iina. Samahan yung mag-ina. Dahil nga po sa maitan na ako at sa senior, nabigatin pala yung nag-iisa. Lalo na sa gabi, wala ka ba sa tiya? Madayan pagkakakilala. Pero hindi pa Tawag lang. Oo, tatawagan mo lang. Alam ko po, napakabuti ni Lord. Oo, Pagsunod ko sa kanya, pwedeng mag-video call. ay, kita po ngayon, hanggang ngayon, more than 1 month na, mahigit na, matatag pa rin. Kaya nga po, yung pagtutulungan ng buong sambahayan ay napakalaking bagay. Kaya po, papasalamat ako sa Panginoon na hindi niya ako iniiwan, hindi pinababayaan na. Lalo na po sa araw-araw, prayer, para bigyan ka na, ingatan ka, bigyan ka ng kalakasan, tapos nga po, pagalingin ng lahat ng karamdaman. Sa kabutihan po, ito, kaya-kaya pa rin na mag-isa. Same meron lang tayo, isa, kuya. bali dalawa yung latest ko. Pakabuti ni Lord kasi nga po, everyday, pinapakain ko yung aso. Tapos pinapainom ng gamot. Parang binigyan ako ng wisdom ni Lord na pagkatapos mo magpainom, mag-exercise ka. Oh, nag-exercise na. Wala po doon, yung nag-exercise ako ng 30 minutes. Tapos nga po, yung nagpabili ko kay Andrew ng bike na walang gulong, hindi napa-flat. Meron pala. Ah. Napakabuti po ni Lord. Stationary bike. Nang nakakaraan, everyday, umiinom ako ng pain reliever sa aking binti. Sa tulong po ni Lord, sa bibigay ng wisdom, ngayon po, almost 1 month na rin na isang beses na lasang linggo. Kaya po, nagpapasalamat ako sa kanya. Every Sunday na lang, para kahit na magdadrive ako, pauwi, papuntang Malolos, pauwi. Kaya po, isang beses na ako uminom ng pain reliever ngayon. Kaya po, tuwan-tuwa ako sa kabutihan nito. Sabi nga po sa Malakay 3:10, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain ang aking bahay. At subukan ninyo akong ngayon na sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang tungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang dapat na silid na kalalagyan. Amen po. Amen. Dapat po, palagi tayong sumunod sa Kanya, sa kabutihan niya, at tuloy-tuloy po tayo magbigay ng ikapo sa ating feet. Okay po, let's pray. Dakilang Diyos, ang mga nasa langit.